Ang mga terorista sa Gaza ay patuloy na humahawak ng mga bihag, na nagdudulot ng malaking pangamba sa mga pamilya at komunidad. Sa kabila ng mga pagsisikap, ang mga negosasyon para sa kanilang kalayaan ay tila wala pa ring pag-unlad. Habang nagaganap ang MGA Pangyayari sa Gaza, ang MGA Houthi sa Yemen ay aktibong naglalansad ng MGA missile laban sa Israel. Ang kanilang mga pag-atake ay hindi lamang naglalayong ipakita ang kanilang suporta sa mga Palestino, kundi pati na rin ang paglawak ng alitan sa rehiyon. Sa gitna ng pag-igting, ang pagkakaroon ng mga proxy ng iyan sa rehiyon ay nagbigay daan sa pagtaas ng tensyon at labanan. Hindi may kakela na ang pagbagsak ng rehimen ng Assad sa Syria ay nagdudulot ng mas malalim na pagbabago sa kapangyarihan sa lugar. Kaugnay nito, may mga ulat na ang Hezbollah ay naghahanda para sa panibagong salungatan laban sa Israel, na lalo pang nagpapakita ng pag-igting sa rehiyon. Ang mga pahayag mula sa mga lider ng Hezbollah ay nagdadala ng karagdagang komplikasyon sa kasalukuyang kalagayan. Sa Syria, ang mga bagong namumuno ay nagtataguyod ng kanilang kapangyarihan habang nagbabalak din ng mga halalan sa hinaharap. Subalit, ang pagkakaroon ng mga banyagang mandirigma sa mga posisyon ng kapangyarihan ay nagdudulot ng mga bagong hamon sa politika ng bansa. Samantala, ang mga patakaran ng China laban sa mga Uyghur ay nagiging mas mahigpit na nagresulta ng mga malalalim na epekto sa rehiyon. Ang pagsali ng mga Uyghur sa mga kaganapan sa Syria ay nagiging isang sensitibong issue na umaabot sa pandaigdigang politika. Sa magandang balita, ang mas malawak na ugnayan ng Saudi Arabia at Syria ay nagdadala ng bagong mga oportunidad para sa mga Syrian refugees. Matapos ang 13 taon ng digmaan, unti-unti na nagbabalik ang mga ito sa kanilang bayan. Ngunit sa kabila ng mga pag-asa, ang mga Kurdish forces ay patuloy na nakikipaglaban sa mga puwersa ng Turkey na nagiging sanhi ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Dagdag pa rito, ang mga ugnayan ng Israel sa mga Kurds ay nagiging lalong mahalaga sa kasalukuyang kalagayan. Pinatutunayan ng mga kefe sa Syria ang simbolo ng kalayaan kung saan ang mga tao ay nagkakaroon ng pagkakataong talakayin ang mga ideya. Sa mga lugar na ito, maaari nang mag-usap tungkol sa politika ng walang takot na isang malaking pagbabago mula sa nakaraan. Ipinapakita ng mga pahayag ng Hamas na ang kanilang pangunahing layunin ay ang pagtatapos ng digmaan, hindi lamang sa pagpapalaya ng mga bihag. Ang ganitong mga pahayag ay nagdudulot ng karagdagang tensyon sa mga negosasyon kasama ang mga Israeli officials. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon sa Gaza, ang mga pamilya ng mga bihag ay patuloy na umaasa na may magandang balita na darating mula sa mga negosasyon. Ang kanilang pag-asa ay nagsisilbing simbolo ng pagsisikap para sa kapayapaan. Sa ibang bahagi ng mundo, ang relasyon ng Israel at Estados Unidos ay nasubok sa taon na ito, lalo na sa pagtugon ng Administrasyong Biden sa mga hakbang ng Israel laban sa Hamas. Ang mga hindi pagkakaintindihan sa estratehiya ay nagdudulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunpaman, ang relasyon ng Israel at Estados Unidos ay inaasahang mananatiling matatag sa kabila ng mga banta mula sa mga terorista. Ang suporta ng Amerika para kay Israel ay patuloy na magiging mahalaga sa kanilang mga pagsubok. Sa kabila ng mga hamon, ang mga bagong kasunduan sa mga bansang Arabo ay nagiging mas mahirap dahil sa patuloy na giyera. Subalit, ang kalakalan sa mga bansang ito ay patuloy na lumalago at nagdadala ng pag-asa sa hinaharap. Ang mga posisyon ng mga bansang Arabo ukol sa isyu ng Palestina ay nananatiling matatag. Tinatampok ng mga bansang ito ang kanilang pagnanais na magkaroon ng isang estado para sa mga Palestinians, isang hakbang na kinakailangan upang makamit ang tunay na kapayapaan. Sa Sudan, maraming rehiyon ang kasalukuyang nakakaranas ng labanan, kung saan higit sa 10 armadong grupo ang aktibong nakikilahok. Ang paglala ng hidwaan ay nagiging sanhi ng takot at pag-alala sa mga mamamayan ng bansa. Ang Sudan ay may mahalagang papel sa katatagan ng rehiyon ng Horn of Africa, at ang mga kaguluhan dito ay may direktang epekto sa mga karatig bansa. Ang hindi pagkakaunawaan sa Sudan ay nagdadala ng malawak na hamon sa seguridad sa buong rehiyon. Kasalukuyan ring nahaharap ang Sudan sa pinakamalaking humanitarian krisis sa mundo, kung saan ang mga tao ay nagugutom at walang akses sa sapat na serbisyong pangkalusugan. Ang tulong mula sa internasyonal na komunidad ay mahalaga upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7, 2023, patuloy ang pag-aresto at kawalan ng libing ng mga bihag. Sa kasalukuyan, mahigit 100 tao ang nananatiling nakabilanggo sa mga kamay ng mga terorista. Kasabay ng mga tensyon, patuloy ang mga pag-atake ng Houthis mula sa Yemen laban sa Israel, na naglalayong ipakita ang kanilang suporta para sa Gaza. Ang mga missile strike na ito ay nagdudulot ng takot at pangamba sa mga mamamayan. Dahil sa mga lumalalang tensyon, ang mga pangunahing leader ng Iran
at kanilang mga proxy ay nagiging banta sa seguridad ng rehiyon. Ang mga pag-atake na kanilang isinasagawa ay may mas malawak na epekto sa mga bansa sa paligid. Sa kabila ng takot, ang pagbagsak ng mga grupong tulad ng Hamas at Hezbollah ay nagdulot ng mas matatag na Israel. Ang mga pagbabagong ito ay nagbigay daan sa pag-asa para sa mas ligtas na hinaharap sa rehiyon. Ngunit ang patuloy na hidwaan sa Yemen sa ilalim ng mga Houthis ay nagdudulot ng mas malawak na humanitarian crisis. Ang mga pagkilos ng Houthis ay nagdadala ng kapahamakan at pagdurusa sa mga tao ng Yemen. Samantala, ang mga operasyon ng US at ng koalisyon laban sa mga Houthis ay nagpapakita ng seryosong pagsisikap na pigilan ang kanilang banta. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Matapos ang rescue operation, may ilang hostages na nakuha, subalit ilan sa kanila ay na-execute na ng kanilang mga captors. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla at galis sa mga tao sa Israel. Ang mga pamilya ng mga bihag ay patuloy na nakikipaglaban para sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kabila ng mga ulat tungkol sa pagkaantala sa negosasyon para sa pagpapalaya ng mga hostage. Sila ay umaasa pa rin sa isang positibong kinalabasan. Habang nagiging mas malamig ang panahon, ang mga kondisyon sa Gaza ay lalo pang bumabagsak. Nagiging mas mahirap para sa mga bihag at kanilang mga pamilya ang manatiling positibo sa kabila ng kanilang sitwasyon. Kasabay ng mga pag-uusap tungkol sa isang tigil putukan, ang mga tawag para sa mas magandang pagtrato sa mga sibilyan sa Gaza ay nagpapatingkad sa patuloy na hidwaan. Kinakailangan ang pag-akses sa pagkain at gamot para sa mga tao roon. Sa kabila ng mga tensyon, patuloy ang suporta ng White House para kay Israel. Gayunpaman, may pag-alinlangan sa mga kondisyon ng tigil putukan na hindi naglalaman ng mga kagyat na hakbang para sa pagpapalaya ng mga hostages na nagiging sanhi ng hidwaan. Ang pagbabalik ni Donald Trump sa kapangyarihan ay maaring magdulot ng mga pagbabago sa relasyon ng Israel at Amerika. Ang ganitong pagbabago ay nagbigay ng pag-asa sa kasalukuyang pamahalaan ng Israel na makabawi sa kanilang alyansa. Si Elon Musk, na itinanghal na newsmaker ng taon, ay hindi lamang nakilala dahil sa kanyang yaman kundi pati na rin sa kanyang impluensya sa politika at media. Ang kanyang pagbili sa Twitter ay nagdulot ng mga makabuluhang pagbabago sa pandaigdigang politika. Ang mga pagbabago sa pamahalaan ng Syria sa ilalim ng bagong lider na si Abu Muhammad Julani ay nagdala ng pag-asa para sa mas positibong hinaharap sa bansa. Ang kanyang mga hakbang ay nagdadala ng mga posibilidad ng pagbabago sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang mga hostages na nahuli sa Gaza ay naging mga hindi makakalimutang newsmakers ng taon. Ang kanilang pagdurusa at ang kawalang katiyakan sa kanilang kaligtasan ay nagdudulot ng pansin sa mga isyu ng digmaan at karapatang pantao.